President Quirino. July 1950, sa administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino, nabuo ang National Security Council o Executive Order No. 330. Ang NSC ay isang sangay ng gobyerno na naglalayong mabigyan ng abiso at rekomendasyon ang Pangulo ng Pilipinas kaugnay sa kasalukuyang estado ng seguridad at depensa ng bansa. Binubuo ito ng Presidente ng Bansa, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at iba pa na may kinalaman sa depensa at seguridad. Kaugnay nito, naging tradisyon na rin sa NSC na mananatiling miyembro ng nasabing ahensya ang mga dating Pangulo ng Bansa dahil sa kanilang kakayahan at karanasan na labanan ang banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa paglipas ng mga nagdaang administrasyon ay makailang beses na rin na iba ang komposisyon ng NSC. Ngunit sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos Jr. na yata ang may kakaibang pagbabagong ginawa sa National Security Council. Dahil nito lang nakaraan ay naglabas ng Executive Order No. 81 ang palasyo na nag-uutos na tanggalin bilang miyembro ng NSC ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa, bagay na pinalagan ng ilang personalidad at kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration at batikang abogado na si Atty. Salvador Panelo, normal lang na magkaroon ng pagbabago sa NSC, ngunit ang tanggalin bilang miyembro nito ang pangalawang Pangulo at ang mga dating Pangulo ng Bansa ay malinaw na politika lang. But never sa reorganization na tinanggal ang Vice Presidente. For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang living presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. O tapos sasabihin nyo, hindi, reorganization. Hindi, ano ba tawag mo doon? Hindi, politika. Paliwanag nito, dapat hindi ito ginawa sa NSC dahil kung seguridad na ang pag-uusapan, dapat anya ay nagkakaisa ang bawat Pilipino tuwing may banta sa ating bayan. Alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Sabi ng iba, hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan doon. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yung tatanggalin mo. Iba naman ang tingin dito ng isang geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Sinabi nito na ang naging hakbang ni Marcos Jr. natanggalin sa NSC ang mga Duterte ay malinaw na kumpas ng Amerika. Anya, nais ng mga Amerikano na matanggal sa kapangyarihan ang mga lider ng Pilipinas na nais ng independent foreign policy. Maging ang mga kalyado umano ng Marcos administration na kilalang panig sa kaliwang grupo ay natutuwa sa pagtanggal sa mga Duterte sa NSC. Ang Amerikano, of course, matutuwa ang Amerikano, ma-isolate yung nagtataguyod ng independent foreign policy. Sila Sara, sila Digong, at yung mga kahanay nila. But yung kakampon nila Bongbong Marcos, nila Martin Romualdez sa Kongreso, matutuwa rin kasi kasama nila sila Brosas, sila Franz Castro, sila Paduano, di ba, sa Kongreso. Ito anya ang nais ng Amerika na mangyari sa Pilipinas, ang magkagulo at manatiling mahirap ang ating bansa, bagay na pinahintulutan umano ni BBM. Malinaw na malinaw, yun naman ang laging strategy po ng Amerikano at yung kanilang mga proxies. No? Bago umakap na naman si Bongbong Marcos sa mga Amerikano, before that, nagkakaisang bayan, nakafocus tayo sa economic development at recovery from the COVID-19 crisis. So we're losing our economic advantages and going into this chaotic, itong magulong mga politika na divisive na ginagawa ng Bongbong administration ngayon. Ngunit para sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, kailangang ipaliwanag ni Bongbong Marcos Jr. kung bakit niya tinanggal sa NSC ang mga Duterte at ang mga dating Pangulo ng bansa. Sinabi pa ni Celis na dapat ilatag ni BBM sa publiko kung ano ang kanyang mga nagibatayan kung bakit tinanggal sa posisyon ang mga nabanggit na individual. Mr. Marcos needs to explain to the people why is he removing Sara Duterte from the composition of the National Security Council at pati si former President Rodrigo Duterte and among others. Ano ang batayan nito? Ano ang kanyang naging sandigan at salalayan?
is there a categorical national intelligence report that Sara Duterte and Rodrigo Duterte are now considered individuals who are threats to our national security? Are they considered enemies of the people and enemies of the state? Sa kanyang social media account, sinabi ni Celis na ang ginawa ni Marcos Jr. ay kahalintulad ng ginawa ng kanyang ama bago magdeklara ng martial law. Si Fernando Lopez ay tinanggal ni Mr. Marcos Sr. Bilang bahagi sa National Security Council sapagkat may nakikita na palang direksyon ang tatay noon ni Marcos Jr. na magbubuo siya ng isang otoritarya na paghahari similar sa isang diktadura o ang tinatawag niyang constitutional dictatorship na kung saan ang pinakasentro ng kanyang pamumuno sa pamahalaan ay nakasandig sa pagpapatupad ng martial law o batas militar. So, para mangyari yon na hindi masubaybayan at magkaroon ng political opposition doon sa strategic direction ni Marcos Sr., ang kanyang unang ginalaw ay ang pag-reorganize ng National Security Council. Dagdag pa nito, magkakaroon anya ng magandang pagkakataon ang komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF na rumesbak at magpalakas dahil sa nangyayari ngayon sa NSC. So ang epekto niyan, mas lalong magiging maganda ang pagkakataon at oportunidad para sa CPP, NPA, NDF na mag-rebound at mag-recover because hindi maganda ang nangyayari sa ating national security programs and national security direction and policies. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang mga Duterte at maging si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo patungkol sa nasabing hakbang ni Marcos Jr. Kaya sabi ko ill-advise Kaya dapat tanggalin yung nag-advise. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kanyang komento patungkol sa pinakahuling hakbang ng gobyerno nang tanggalin ito sina Vice President Sara Duterte at mga dating Pangulong Rodrigo Duterte, Gloria Macapagal Arroyo at Joseph Erap Estrada mula sa National Security Council o NSC. Maliban sa pagiging ill-advised, tinawag din itong maruming politika ni Attorney Panelo sa kanyang pinakahuling artikulo. Anya, ang pagtanggal kina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada ay paraan para lang gawing mabango ang pagtanggal sa mga Duterte sa NSC. Kasi nga, ang target talaga dyan, si Inday Sara, saka si Presidente Duterte. Sila ang giging stumbling block ng kanilang ambisyon na manatili sa kapangyarihan pampolitika. Yan ang reason doon Iginiit ni Attorney Panelo na pagdating sa seguridad ng bansa, dapat ay isinasantabi ang mga pagkakaiba sa politika. Saka tingnan mo tinanggal nila yung 4. Dinagdag nila ubod ng dami. Pati yung anti-Duterte forces, pati yung mga chairman, si congressman, mga with regards dyan. Mga wrong grammar na mga... Talaga? Sinama lahat nila dyan. In-expand nilang ubod ng dami. Binigyan din ng dating opisyal ng gobyerno na kinakailangan ng isang nakaupong presidente ang mas maraming tulong o suhestyon, lalo na mula sa mga nagdaang presidente, na minsan ay pinangalagaan din ang seguridad ng bansa.